natin si Mami ay tungkol sa pagpunta dito sa Pilipinas. So, sarap po. Nailipat na? Oo, nalipat na naman ito. Nalipat na pala. Magandang araw po sa inyong lahat, mga amigo. Magandang araw po sa ating lahat. Nandito po si Kuya Raul at tayo po ngayon ay may i-share ako sa inyo about po, mga amigo, sa walaan niyo po. Ako kung adik ako sa tiyan. Sa mabaan tiyan. Pero sabi, mayroong doktor na nagsabi na yung tiyan daw ay nakakapagtataas ng blood pressure. May doktor na nagsabi nun. Pero yung iba naman, parang paano nakapagkapataas ng blood pressure ang tiyan? Eh di ba nga ito anti-cancer, di ba? Yung tsaa, pagka nilalagay ko sa tasa, tapos lalagyan ko ng dahon, ganyan, tapos iinitin. Hindi ako nasasarapan. Pero bakit pag nilalagay dito, iba lasa? Siguro dahil sa water, sa tubig. Kasi pag pinuno ko siya, tapos naglagay ako ng mga dahon-dahon dito, ganyan na siya. Oh. Iba yung lasa, sobrang sarap na niya. Dati ang gusto ko lang ay yung jasmine tea. Mapadahon, mapabulaklak ng sampagita, gusto ko na. Pero, the time na naglalagay ako ng tsaa dito, at saka mainit na tubig, doon ko na appreciate. At sobrang, ang sarap-sarap niya. Tapos, sakto lang yung tubig, hindi yung sobrang dami. Tapos yung, siguro dahil kasi pag naglalagay ako sa malaking tasa, nilagyan ko ng tsaa, minsan sobrang pait. Pero pag dito nga po, saktong-sakto lang siya, hindi siya mapait at nakaka-relax po mga amigo. Kaya sa akin si attorney, ako nagpo-provide sa kanya ng mga tsaa kasi pag nagpupunta ako sa ibang bansa, bilay ko ng maraming tsaa tapos pagkaya binibigyan ko na lang siya. May si attorney, abogado natin sa tsaa. Minsan pinapa-LBC ko pa para lang dalhin sa Metro Manila. Pero ang pinakamarami nabigay sa atin tsaa si Ate Lulu. Kabandayan na nabigay ng tsaa sa atin nun. Tapos sabi ko, meron pa ako sabi ko, Ate Lulu, kasi may pala, Ate Mayan, sabi ko, may cereal dito, ito yung nagpapait sa akin. Oo, parang hindi siya naniniwala sa akin. Kasi sa Japan daw, yung cereal na yun, parang nagkalat na sa supermarket. Tapos, bumili ako binili sa Singapore kasi ng cereal na yun. Tapos may mga prutas na dried, tapos iba't ibang klase nga. Kumbaga, kompleto na siya. So, tuwing umaga, nakasanayan ko yung nakakainin ko. Tapos bago ako magkape. Ganun po, minsan papakita ko sa inyo yun. Nagpabili ko kay Timmy, sabi marami sa supermarket sa Japan yun. Sabi niya, pag uwi daw niya, bibili niya ako. Sige ka, ako babayaran ko na lang sa'yo. Oo, para bilan niya ako ng kahit 4 man lang sana. Papabili ako, tapos babayaran ko na lang. Kasi wala nang mabili dito eh. Tapos meron pa, yung sa, iba kasi talaga yung product ng Japan, mga amigo. Pagka product ng Japan, kung sure na masarap, alam mo nang nagpunta kami sa Japan, lahat ng pagkain masarap. Wala akong inayawan. Ano ang inayawan ko sa pagkain sa Japan? Wala. Lahat masarap para sa akin. Sabagay, kahit naman nagbablog ako sa Tutorial, hindi lahat masarap sa akin. masarap. Parang si Mami Win ng Thailand, parang kinakain niya, sarap kahit masarap. Puro hilaw pinagkakain niya, pero masarap para sa kanya. Yung mga kilaw-kilaw, yung mga ganon. Tapos, diba? Lalo na yung sa Thailand, yung sabi yung hipon, hilaw, kakainin mo. Ay, hindi ko, tapos meron pang bagoong-bagoong. Paano mo kakainin yun, di ba? Kahit nga kinilaw di ba? Yung kinilaw na isda nga lang, parang nagdadalawang isip pa akong kainin Pero, syempre, depende sa panlasa ninyo. Pero ako talaga, adik ako sa tsaa. Ito yung, sa isang araw, hindi po pwedeng hindi ako uminom nito. Oo, sobrang sarap po mga amigo. At,
Pagka nakapupunta ako sa mga bilihan, basta tsaa po mga amigo ang hinahanap ko. Tapos, ang bagong favorite kong tsaa ngayon ay yung Twinning ba pangalan nun? Tapos mayroon siyang flavor. Sobrang swabe lang ng lasa, hindi mapait at talagang nakaka-relax po mga amigo. So, ganito po yan mga amigo. Marami sa atin, kagaya po sa mga subscriber po natin, saka sa mga nanonood po sa atin mga amigo, for sure tatanungin po ng iba dyan at ano ang reaksyon o ano ang masasabi ng mga anak ni Chamame sa pagbabalik dito sa Pilipinas. Yun agad ang tanong nila. Ano ang masasabi ni Alian? Ano ang masasabi ni Jerry? Ano ang masasabi ni Sandra? Ano ang masasabi ni Elvis? Ano masasabi ni Batcha? Ano masasabi ng mga anak ni Chamame? Payag ba? Payag ba sila, pumalik sila dito sa Pilipinas? Yun po ang tanong na for sure ay inaabangan yun. Actually, hindi ko naman kailangan na gawin mo na. Hindi ko naman kailangan tanungin kasi si Chamame naman ang nakakaalam kung ano yung sasabihin. Pero ako, hindi ko pa po sila nakakausap. Pero I think it's better na kausapin din yung mga kapatid para maunawaan nila at hindi lamang po ang magdidesisyon ay si Chamame at yung mga kapatid niya. So, one day ay i-message ko po yung mga anak niya kung ano yung kahit message na lang, opo, kahit na hindi ko i-video call kasi iniiwas na rin po ako mga amigo. Parang sa ila naman alam niyo naman yung iba, sasabihin na naman ganyan. Yon. So, kung ang mga bata ay excited pumunta dito, ano ang tingin nyo o tingin natin na ine-expect or ano yung nararamdaman ng mga kapatid nila na malalaki? Like sila Elvis, yan, sila Sandra. So, ganito po yung mga amigo. The time na ano ko lang sa inyo para ma-recall natin. The time na umuwi sila sa Pilipinas, lahat po ay kumontra na gusto na bumalik sila sa Equatorial Guinea. Lalo-lalo na si Jerry, si Batcha. Dahil po, ang sabi nila, ang buhay ay pasulong at hindi pa atras. So, kung ang desisyon ng kanyang nanay ay ang desisyon ng kanyang nanay ay umuwi dito, wala silang magagawa. Ngunit kung ang gusto nila, kung sila masusunod, ayaw nila na umuwi dito sa Pilipinas. Yun po ang talagang nangyari. Except po kay Sandra. Kasi si Sandra po, mga amigo, ang sabi niya ay kung hindi na nila gusto diyan, pauwi na. Di ba nagkaroon pa kami ng alisan before? Sabi niya, pauwi mo na yung mga kapatid ko. Ganun. Kahit na ayaw ng mga kapatid niya. So, ano po ang nararamdaman ito? Ano ang nararamdaman ng mga kapatid niya? Siyempre, for sure masaya. Especially sila Jerry kasi bibigyan naman opportunity na makapag-aral ang mga bata. Siyempre mga kapatid nila yun eh. Ganun. Although, doon po sa Equatorial Guinea ay mas nire-respect nila yung kagustuhan lagi ng nanay. Nire-respect nila po ano ang desisyon ng nanay. Opo, ganun po ang mga attitude nila, ganun po ang ugali po nila. Ganun ang kanilang karakter na kung ano ang sinabi ng matanda, dapat mong sundin. Kahit na pagka hindi mo sinunod yun, umalis ka sa bahay ganun. Pagka hindi mo sinunod yun, mamuhay ka ng sarili mo. Ganun yung po sila mga amigo. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan ko, mula po ito, and then take ano po ang mga amigo, disclaimer lang, and then gusto ko lang po rin i-remind ang mga viewers natin, mga amigo, na sa buhay po na kung saan ay pinag-aaral natin mga Afrikano, never ko silang pipilitin na pumunta din sa Pilipinas at ako ang magdidesisyon. Sabi ko,
usapan namin, si Chamame ang nag-decision na bumalik dito. At ako, gusto ko rin naman na bumalik sila dito. Kasi kung tatanungin ako ni Chamame, sasagot ko, yes. Gusto ko talaga na bumalik sila dito sa Pilipinas. At yung mga bata ay ang mga bata ay mapag-aral. Ganoon po yun mga amigo. Kaya sa mga ganyang mga desisyon, si Chamame lang talaga. Kahit kung ano ang gusto ng bata, ayaw ni Chamame, ayaw, hindi po pwede yun. Basta dapat si Chamame masunod. Ganun sa kanila. So, mataas ang respeto, malaki ang respeto sa akin ng mga anak sa Chamame. Hanggang ngayon, at never nagsalita ng masama sa akin. I respect Elvis, si Elvis, lalo si Elvis, mataas ang respeto ko kay Elvis, napakabait na tao na umiwas sa social media din, at yung mga yan. At sabi ko nga po sa inyo, nakita ko na itong pamilya na maganda ang pagpapalaki ni Chamame. Oo, si Chamame maganda ang pagpapalaki sa mga bata. Kasi itinutuwid niya yung pinaglalaban ni Chamame yung tama at makakabuti sa mga bata. Ang siguro lang, hindi lang ako talaga sang-ayon sa pagpapalaki niya is yung the way na paano sila na sa mga pagkain na dapat ito lang. Yung time kasi na yung pagpapalaki ni Chamame is the same na pagpapalaki ng nanay ko before, na kung ano yung nasa pagkaharapan ng pagkain yun ang kakainin. Pero kasi ngayon ako, sabi ko, kaya naman bilhin kung ano yung gusto ng bata sa pagkain, ibigay. Kasi parang nakakalungkot naman, for example, si Chuchen, sabi niya, gusto ko ng KFC. Sabi niya, okay, bibilang kayo ng KFC pero walang french fries. Walang fries. So this month, wala kang french fries. So nakikinig naman. Ganun. Doon sa kanila kasi, hindi po pwede yung ganoon. Na kung ano na pagkain nila, yun na lang. Okay na yun. Tapos okay na, tama na. Kaya nagtabaan yung mga bata rito dahil kasi pagpunta ko sa lab, yung pizza, bili ko ng ice cream, para ma-experience nila. Para makakain sila maayos. Ganun po mga amigo. So, iba yung way na pagpapalaki ng Chamame, iba yung way na pagpapalaki ko. Opo. Hindi ko alam, pero tuntua kasi ako mga amigo pagka yung mga bata gusto ng pagkain. Kasi sa akin, para sa akin, pagkain yung na lang yung bagay na magpapasaya sa tao. Tapos, nade-deprive pa. Di ba? Yun para sa akin, lalo na pag sa mga bata. Pagka halimbawa yung bata, hindi na nga nagkakakain, tapos pagkayari papakain mo na halimbawa na gano'n, di ba nakakakonsensya naman o parang ang bigat sa ating mga tatay at nanay na pagka pinakain mo yung bata na halimbawa pinakain mo halimbawa ng sardinas ngayon, tapos bukas sardinas ulit, sa susunod araw sardinas ulit. Tapos sabihin mo nagtitipid tayo o kailangan natin hindi okay yun. Siyempre tayo mga magulang, gusto natin yung mga bata makakakain ng maayos, di ba? Yung masustansya pagkain. Opo, ganun po mga amigo. Kaya yung sasabihin na, merong sasabihin na yung mga anak ni Chamame ay tutol sa pagpunta dito sa Pilipinas. So, imposible po yan mga amigo. Pero gusto kong hingin yung kanilang reaction. Oo, na about dito. O hingin ko yung kanilang opinion about dito. So, ayun po mga amigo, thank you so much po at maraming salamat po sa panonood ng episode nito. Tayo po ay mag-tsaa. Tapos na, konti na lang. Itong tsaa na to ay natapon. Isang higop pa para po sa inyo. Sarap. Pagka napunta kayo dito sa Nueva Ecija, pagtsatsahin ko po kayo. Message lang po ako sa Pinanay ko Taragini. Mag-check-in na rin kayo sa resort mga amigo para at least ma-experience nyo po yung buhay, probinsya na tahimik at napakasarap po mag-check-in sa Casa Guiniana. Pagka hindi kayo nasarapan sa pag-check-in at nasiyahan, ibabalik ko po sa inyo yung pera kahit kalahati po. Huwag naman po, kalahati naman. Salamat po at God bless. Antayin ko po lahat mag-check-in sa Casa Guiniana ha. Kahit i-book nyo na po kahit sa mga November, December, ayan, next year, sa May, na please. Tayo magkita-kita dito sa Casa Guiniana.